Kaibigan, pag-usapan po natin tungkol sa pawis. Alam nyo, pawis lang natin, malalaman na yung sakit, kung may nervyos, baka malaman pa natin kung sino nagsisinungaling o hindi. Actually, tunay po to, may pag-aaral po to. So, yung pawis natin po, dalawang klaseng glands yan, ang kinalalabasan. Ibig sabihin, dito lumalabas yung pawis. Merong sweat glands na eccrine ang tawag. Ito yung light na pawis, parang tubig lang. Pag nag-exercise ka, yan ang lumalabas, eccrine glands. Meron namang pawis na malagkit. Ito yung malagkit na pawis, yung pinapawisan ng malagkit. Malagkit apocrine sweat glands. Mas oily to, mas malagkit. Pag nervyos, kinakabhan, nagsisinungaling, natatakot, yan, nagagalit. Ito yung sweat glands. Yan, mas maamoy itong isa. Ito mas maamoy, may body odor. Ito mas walang body odor. So, ano yung sinasabi natin cold sweat? Diba? Kailan ka pinagpapawisan ng malagkit? Ibig sabihin, itong pawis na to, mas malapot, mas oily siya. Saan to lumalabas? Minsan sa kilikili, sa ulo, sa singit, mas maaamoy yan. So, kailan lumalabas itong mga cold sweat natin? Ayan o. Nervyos, diba? Natakot, nagsisinungaling, may fever, may lagnat, hypoglycemia, bagsak yung blood sugar, heart attack, ito bago mag heart attack, cold clammy yan tapos malapit matumba, bagsak blood pressure, bagsak ang blood pressure, shock, sobrang sakit, aksidente, yan, hinihingal. So yan yung mga lugar, ito mga situations na cold sweat. Ito yung malagkit talaga. Pero meron namang pawis na yung simple lang, nag-exercise ka, masaya ka. Ito yung normal pawis. Nasa beach, naglalakad o nagbabiking, pwede po yon. Tingnan natin Ito po ang tawag sa mga sakit. Pag anhydrosis, walang pawis. Nangyayari lang tong anhydrosis na walang pawis sa heat stroke. Pag nai-heat stroke ang pasyente bago mag-collapse sa sobrang init, una-una papawisan, bandang huli hindi na papawisan, ibig sabihin bad news yun. Bromhidrosis, ito yung body odor. Hyperhidrosis, ito yung pawis ng pawis, minsan may sakit rin to yung laging pinapawisan ng kamay. Ito naman, bungang araw. Prickly heat, miliaria rubra, prickly heat yan, bungang araw. Dahil yan sa pawis, nagka-clog yung mga pores natin. So, yun po So, merong pawis na galing sa stress, na malagkit, at may pawis na normal lang. Actually, may pag-aaral nagsasabi pag masaya tayo, pag happy ka, pinapawisan ka, merong mas mabangong amoy. May isang pag-aaral yun. Ginawa sa ibang bansa. Body odor, saan nagagaling yung BO, yung mabahong amoy, dahil po sa bakterya sa balat natin. So, may bakterya na sa balat, tapos stress ka pa, babaho talaga. Palagay natin, pupunta ka sa trabaho, kinakabahan ka sa amo mo, yan, mangangamoy ka lalo. Meron kang presentation, o kinakabahan ka, so lalo kang papawisan ng malagkit. Yun yung mas mabahong pawis. Diba? Hindi nyo ba napapansin pag relax kayo, o parang walang body odor So, pag stress sa work, damihan yung antiperspirant at deodorant. Isa pang cause ng body odor, spicy foods. Sobrang spicy, kinakain, namalabas sa pawis. Hindi umiinom ng tubig, kailangan maraming tubig. Tulad na sinabi ko, biglang papawisan yung low blood sugar, heart attack, hyperthyroid. Ito rin, lymphoma. Mga may cancer, pinapawisan din for some reason. Nilalagnat, menopause. Yung mga babaeng 40, end of 40, 50s, nagme-menopause, hot flashes, pawis. Buntis, pinapawisan din. Okay? So, final tips natin. Sa gabi naman, pag pinapawisan, pwedeng menopause o buntis. Nervyos, yan malagkit na pawis o may sakit ka. Para makaiwas, siyempre, iwas stress tayo. Pa-relax lang, mag-meditate, maligo, magkwento, magsulat, makinig sa music, gumawa ng mga bagay-bagay,
at uminom-inom lang sa tabi. Sana po nakatulong tong video natin tungkol sa pawis. God bless po.